Hello guys! Annyeonghaseyo! So for today's video ay ibabahagi ko sa inyo ang ilan sa aking mga natutunan nung ako ay nag-aaral ng Korean language. Mahirap pero okay lang. Kinakaya pa naman. So, let's do it! And let's learn Korean together! Tada! Sa pag-aaral ng Korean language, kailangan ay may focus tayo. Kung sa atin may tinatawag tayong alphabet, sa Korean naman ay may tinatawag silang characters. So ngayon, ang tawag doon sa alpabeto ng mga Koreano ay Hangul. Hangul. Ang tawag naman doon sa Korean language, yung sa mismong language nila, ay Hangul. Hangul. Yan. So, malaki lang pinagkaiba kasi kung dito sa atin sa Pilipinas, meron tayong 5 vowels at yung natitira ay consonants. Sa Korean naman ay meron silang 21 vowels at meron silang 19 na consonants. Ang vowels sa kanila ay tinatawag na at ang consonants naman ay tinatawag sa kanila na Kung mapapansin ninyo guys, ang at chaum ang tinatawag nilang romanization. At yan, isinusulat ko na rin dyan kung paano sila isulat in Korean. So ayan, na-excite na ako guys and let's go! Para nating maintindihan, mag-focus lang muna tayo ngayon sa vowels. At sa mga susunod kong vlog, ay ituturo ko naman sa inyo ang tungkol sa mga consonants ng Korean language. So for now, yan, gaya ng sabi ko kanina, vowels, tinatawag sa kanilang At naisulat ko din yan kung paano siya isulat in Korean. So ang ay hinahati siya sa 3 na bahagi. Meron siyang 6 basic vowels, meron siyang Y sound Korean vowels, at meron din siyang W Korean vowels. So sa 6 basic vowels muna tayo. So, yung unang sinulat ko, na parang stick, tapos may guhit pa kanan, ang sound niya sa kanila ay A. At yung stick naman, na nasa kaliwa, yung guhit, ay tinatawag, or ang basa sa kanila ay O. Ito naman, yung pangatlo, yung nakahiga na stick at may guhit pataas, yan naman ay ang letter O sa Korean. At yung kabaliktaran naman niya, yan naman yung letter U in Korean. Yung nakahiga na sinulat ko, ang basa dyan sa Korean ay E. At yan yung panghuli sa basic vowels. Ang basa niya sa kanila ay I. So again, let's read A. Okay, the next O. And then the next U. Basta palagi niyang tatandaan, sa first 3 basic vowels, magkakaiba siya ng pagbigas mula sa A, O, U. So, paliit ng paliit ang pagbuka ng bibig. A, O, U. Klaro? Clear? Okay. Sa pagbigkas naman ng pangatlong vowel at ang pang-apat na vowel, magkakaiba siya sa paraan mo ng pagbukan ng bibig. So yung O, at yung U, panguso. Okay ra? Okay. Ito naman ay Okay. Ito naman, ang panghuli ay I.
I. So, kung babasahin natin yan, A, O, U, E, I. Okay? Clear na tayo sa 6 basic vowels? Okay. So ngayon naman, pag-aralan naman natin yung Y sound ng Korean vowels. So una nga dyan, A, dinagdagan lang ng isang guhit pa kanan, kaya ang basa na sa kanya ay ya. 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 Okay? Sunod, dinagdagan lang din ng isang guhit yung O, kaya naging yo. 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 Okay? So sa pangatlo, ganyan ang pagkakasulat na sa Korean at dinagdagan lang din siya ng isang guhit pataas kaya ang basa sa kanya ay you. 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 Okay? So ito ang pinagkaiba gaya ng sabi ko kanina, dinagdagan siya ng isang guhit pababa, ingunguso mo lang you. 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 Okay? Next, yan naman, ang basa naman yan ay e. 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 Relax lang. E. 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 Okay? And then, dinagdagan ng isang guhit, kaya may sound ng Y, tawag sa kanya or sounds or basa sa kanya ay yeah. 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 Relax lang yan. Okay? Ito naman, yung sumunod, ang tawag niyan sa kanila o ang romanization ay a, e. Pero ang basa sa kanya ay e. Matigas, e. Yung panghuli, dinagdagan siya ng isang guhit na naman, kaya may Y sound, ang basa sa kanya ay yeah. Yeah. Lahat ng may check, yun ang Y sounds. Nakakasunod naman po ba kahit papano? Okay, kung clear, let's go sa next. So finally, andito na tayo sa huling set ng Korean vowels. So ito naman yung mga W sound vowel. So alisin natin yung S. Sound vowels. Okay, so una, ayan siya in Korean. So kung babasahin natin siya, wa. Wa. Siya lang naman ang pinagsamang letter O at letter A. So, O plus A is equals to O, A kapag pinagsama. Pero kapag binasa, wa. Wa. So next, number 2, W sound vowels. Ito naman ang tinatawag o binabasang we. 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 Okay? Gaya ng sabi ko kanina, yung ae, pinabasa siya as e. So, we. Ito lang naman yung sound kapag hindi ka makapaniwala. So, gaya ng isa, pinagsama si o at e. Kapag pinagsama sila, o, a, e. Pero, ang basa sa kanya ay we. Okay? Clear? Next, number 3. W sound vowel. Ito naman, binabasa siya as we. Bakit? Ito ang dahilan. Kasi, si, u, at i ay pinagsama. Kaya, pag binasa siya, we. We. Okay? Klaro? Okay ra. Next, number 4. Ito naman, yung W sound vowel na binabasa as wo. Wo. Okay? Wo. Pinagsama lang si u at io or o, kaya pag binasa siya ay wo. Wo. So, lagi lang tayong babalik doon sa sounds ng basic vowels. Okay? O.
wo, wo. Number 5, ayan naman yung W sound na binabasa as we, we. Pinagsama si U at si E, kaya ang basa sa kanya ay we, we. Okay? Ganyan lang kasimple siya, guys. Sa una lang talaga mahihirapan. Next, ito naman yung W vowel sound na we. We ang basa. Bakit nga ba? Bakit nga ba? Okay? So, ito lang naman. Pinagsama si O at I, kaya ang basa sa kanya ay we. We. Okay? Sounds as we. 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 Kung mapapansin nyo, halos pare-pareho lang sila, pero magkakaiba ng spelling. So, yung last, W sound vowel, ito ang tinatawag naman or binabasa as uy. 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 Okay? Kasi yung E, U, binabasa siya as tsaka yung I, pag pinagsama, ang basa sa kanya ay uy. Okay na tayo sa W sound vowels? Okay. So as you can see, meron tayong tatlong klase ng vowels. So just a quick recap. So vowels, and Korean language. And yan din yung pagkakasulat niya in Korean. Yung tatlong section na yon or yung tatlong klase ay basic vowels, Y sound vowels, and W sound vowels. So guys, kapag na-memorize nyo ito kung paano siya basahin, mas madali na lang siyang basahin kapag isinama siya sa mga consonants. So next time, kung gusto nyo din malaman yung tungkol sa mga consonants nila, then I am willing po na ibahagi din sa inyo kung ano yung mga natutunan ko sa consonants. So for now, yan na muna, and I hope nag-enjoy kayo and naintindihan nyo naman somehow. Nakakalito lang talaga sa una, guys, pero once na nasanay na kayo, walang-wala na yan. Mabilis na lang yan. At kung may mga tanong, try nating sagutin sa comment section. And kamsahamnida!